Ngayon, pakinggan na po natin yung obserbasyon sa kanya at saloobin sa mga nangyayari, partikular dyan sa Senado nitong si Senator Rapi Tulfo na pilit sinisiraan po ng mga DDS ngayon. Nananawagan pa sila na mag-unfollow daw dito kay Senator Rapi Tulfo, pero wala namang nangyari kasi halos hindi nga nabawasan, nadagdagan pa nga yung bilang ng kanyang follower sa Facebook at YouTube channel. Ayon po dito sa bahagi ng interview na ito, dati galit ako, ngayon nakakaawa na. O, ganun, birong pathetic talaga itong si Alan Peter Cayetano. Pakinggan po natin si Senator Rapi Tulfo rito. Nagkamali lang ang DZMM pero si Senator Rapi Tulfo ang nagsasalita dito. Ano po, kasi nabanggit ninyo na parang may gap. May gap itong testimonya nung 12 bagman. At paanong gap ang sinasabi ninyo, Senator Rapi? Napakagandang katanungan yan. Unang-una po, gusto kong iklaro sa lahat na tama yung sinabi ng commandant ng Philippine Marines, huwag silang tawagin ng mga ex-Marines kasi number one, sa 18 sa kanila, 12 doon ay mga nasibak. Nasibak sa servisyo, dishonorable discharge. Bakit ka mo? Kasi kasama na din yung absence without leave. Okay? And then, pangalawa, yung po sa 12 discharge din, okay lang, nag-retire. Tapos meron isang ex-marine, tapos meron isang reservist. Opo. Now, ang malaking tanong, sila ba nung pumasok kay Saldico, ay nasa servisyo pa o wala na? Wala na po sa servisyo. Ex na po sila nung pumasok kay Saldico. Tapos, isa pa pong gusto ko ipunto na itinawag sila ni Sen Loren ng mga bayani. Why? Hindi po sila mga bayani. Bakit kanyo? Unang-una, sila po ay umamin na sila ay naging kargador o delivery boy na mga maletang pera sa mga kung sino-sino mga personalidad. Okay? Na alam nila yun ay para sa kickback. So why would you call those people bayani na inamin nila ay isang sila sa kalokohan? Tapos, isa pa pong napakaganda ding point, ginawa nila yon dahil meron daw pong suhol na 5 milyong piso kada isa sa kanila. Unfortunately, sila po inabukulan. 375 lang po ata ang na-release so far. Kaya siguro napabago-bago ang kanilang statement. And then, kahapon po sa hearing, nagbigay ng kanyang testimonya si Director Matibag ng NBI. Out of those 18, 5 lang po ang pumayag na magbigay ng individual affidavit. Napaka-importante po yun na dapat individual kasi po pag 18... By the way, nagsalita na rin po ang ombudsman na nire-require nila itong 18 marites na ito na magbigay ng individual affidavits. Otherwise, hindi yan papansinin ng ombudsman. At kaugnay ng pagtawag sa kanila, nag-aapila po tayo sa mga kinauukulan na irespeto ang pagiging kargador din naman kahit paano. Kasi ang kargador ay isang bukasyon. Yan po ay hanap buhay ng mga mararangal na tao kahit mahirap. Tapos ikukumpara po natin dito sa mga marites po na ito na miyembro di umano ng sindikato. Ayon na rin po kay Senator Rapi Tulfo. Kaya I suggest, basahin din po ninyo, basahin ko na lang itong post ni Fiscal EJ. Ayon po sa kanya, may titulo po itong kargador. Sa totoo lang, tama naman na hindi dapat tawaging 18 kargador ang 18 tauhan ni Saldico. Nakakainsulto iyon sa mga tunay na kargador. Ang kargador, marangal ang trabaho, nagbubuhat ng bagahe ng mga pasahero, sako ng bigas, kahon ng paninda, kagamitan sa palengke, at kung ano-ano pang mabibigat na kargamento para kumita ng disenteng pera. Samantalang, ayon sa sarili nilang kwento, itong 18 tauhan ni Saldico ay nagbubuhat daw ng mga maleta na puno ng pera at hinahatid sa mga kurap na politiko. Kung paniniwalaan natin ang kanilang salaysay, hindi sila tagabuhat ng bagahe ng ordinaryong mamamayan. Tagabuhat sila ng mga maletang ang laman ay pera ng taong bayan na kung saan-saan umano dinadala. Kaya huwag na nating ikumpara ang mga kargador sa kanila. Sana makarating ito sa kaalaman ng ating butihing senador na si Senator Rapi Tulfo at Erwin Tulfo at sa media na rin na huwag nang tawaging kargador kasi marangal ang pagiging kargador mga tol. Kaya huwag nating ikumpara